bastos ako, walang hiya ako, kasi galing ako sa salamat Class kaayo, 3 Mr. ako. Chair. Thank you. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya, ng seryosong bagay ng war on Kaya extrajudicial ako killings. bastos, Salamat ma'am. kaayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on. You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok ka responsible ng for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin No, me Mr. down Chair. lower. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Actually, may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero na-high blood yata sila sa akin. So, dalawang huling tanong na lang. Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So, mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso mo pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for Akong making that of record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, you make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito, ang punto lang nito ay At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko for all of its successes and shortcomings. I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Hindi ako sensitive. Ayoko lang talaga ng bastos. Ayoko ng walang hiya. Ito ang sagot ni Senator Risa Hontiveros matapos magsorry sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Risa Hontiveros sa gitna ng Senate hearing ukol sa war on. Humarap sa Senado si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon upang sagutin ang extrajudicial killing war on panahon ng Duterte administration. Nagkainitan sa pagdinig ng Senado hinggil sa war sina Senator Risa Hontiveros at dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Lunes, October 28.
You're trying to pin me down. Akusasyon ni Duterte kay Hontiveros. You are pinned down by your own statements. Sagot ni Hontiveros. Wala akong pakialam sa mga kriminal kung saang impyerno sila gustong pumunta. You make your own history in this planet. Dun sila sa impyerno, dun tayo pupunta at dun tayo magkita. Hihilain kita, ma'am. Ani Duterte. Wala akong ambisyon na pumunta sa impyerno. Ang sagot naman ni Senator Hontiveros, hihilain kita, ma'am. Dagdag pa ni ex-President Duterte. Ibinunyag ni Rodrigo Duterte ang kanyang utos sa kapulisan bilang dating alkalde ng Davao City na hikayatin ang mga suspect na manlaban upang prangkahan tayo. Ang sinabi ko ganito, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Encourage them lumaban. Kapag lumaban, patayin nyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Yan ang utos ko. Saad ni Duterte sa pagdinig ng Senado ngayong Lunes, October 28, 2024. Nang kumpirmahin ni Senator Risa Hontiveros ang pahayag ng Pangulo, lalong ipinagdiinan ni Duterte ang kanyang punto, dahilan upang tumaas ang tensyon sa Senado. Correct. That's your view. Hindi ka dumaan pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko dumaan ako prosecutor, mayor. Pabalikin ako, sir. Gagawin ko ulit yan. Saad niya. Ipinahayag din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag daw dapat panagutin ang mga pulis na naging sangkot sa madugong giyera kontra ng kanyang administrasyon dahil sumunod lamang umano ang mga ito sa kanyang utos. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Duterte na inako niya ang full legal responsibility hinggil sa mga tagumpay at kabiguan ng war on drugs ng kanyang administrasyon. For all of its successes and shortcomings, I and I alone take full legal responsibility sa lahat ng nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ani Duterte. Pardon my strep to may sore throat ako. So I do not mean to be disrespectful. Hey, go ahead, sir. Go ahead. Makati na yung strep to may. Pakinggan lang ho ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako. Pakinggan ninyo yung kunting kwento ko. The human side sa misery na. Alam mo, mayor ako. Halos lahat ng problema ng, alam mo, ikaw, alam mo rin, Mr. Chairman, alam mo yan. Yung may isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba maswerte. Yung iba naman malas. But usually they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng 4 na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family, hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at for the upkeep. Ang isang experience ko, ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig sa City Hall.
in total desperation related to me kung ano nangyari. Pero marami na akong naririnig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape. They would just keep silent. Sige sila padala ng pera sa para mga anak nila. After 4 years, itong sabi ko, yung umiyak doon sa City Hall na humiga sa sahig. After 4 years, trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya. Isang adik na. Hindi natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa drug napunta. Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin, magpadala lang para lang dito. Pagdating dito, ang mga bata exposed. Hindi makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro adik. Kaya yung outburst ko minsan, marinig ninyo dito or outside, yun yung rage ko sa drug. Isang nanay, trabaho sa labas, sakripisyo, 3 taon, 4 na taon, padala ng pera. Pagdating dito, pag-uwi, only to find out na yung mga anak niya, mga addict sa drug, walang nakatapos at napurnada ang pawis niya. Yung Mr. Chair. Humiga siya dyan sa sahig, dyan sa City Hall, nag-iyak. Humiga siya sa sahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Mr. Ganun Chair, sa probinsya diretso yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganun ang mga istorya na kaya yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong mainit talaga. Ayan yung mga police chief ko, dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan, mainit talaga ako sa... Mainit talaga ako sa... Kaya, mabutit na lang, wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Davao na ganon-ganon. Baka totoo yan, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung nachichismis, alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan, Chair, please. na napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko.
ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng gano'n na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again, basta nandyan. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang drone. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. Chair, if I may. Salamat Sige, kayo, Mr. Chair. It's actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit anong sinasabi ng mahaba. But, itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat, salamat sa Senator. Pero yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa anak lang rin ako ng mahirap eh. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan to clear the forest para makapusto kami. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Dyan kami nakatira sa karinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas nagtrabaho padala ng pera tapos yung pera niya nandoon sa Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako magano. Ito for the information, si Colonel Grijaldo, you're a witness requested by Senator Bato. Sino pa ba? Mga PNP. Karamat, you're requested by Senator Bato. Pero klaruhin ko lang kay Dr. Liabres and Mr. Kevin Bumagat, you're requested by Senator Bongo. Okay, so relax lang po kayo dyan. Sige, go ahead, Senator Bato. You have the floor. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just would like to ask the former president if kasama ba sa sinasabi niya na Davao Death Squad. Kasi alam ko, magaling ito si Mayor pa sa noon, magaling ito sa Saywar eh. Yung meron siyang abilidad wherein yung mga kriminal pwede niya ma-encourage magbabarilan na magpapatayan yung mga kriminal. Kasama ba yung mga former mga criminal mayor na Mr. President na
may turing mo na yun na rin kinukonsider mong death squad as a for euphemism. Sinasabi mo lang, death squad, yung mga kriminal who are killing each other. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga, ginagawa mo, kaya sila nagbabarilan. Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. Na presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utosan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan, and that would start the war. Hindi naman kailangan na, ilang kayo na dumaan, Danao, Koy, pati, Archie Gambo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Pero Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter. Yes, alam ko. Because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yon, mga kalaban na yon. Ilabas na lang natin yung Legitimate operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na lang natin Hostage taking, yung Mr. President. Hostage taking. Karnaper. Marami ko napatay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na doon nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan, dinala nila dito yung kidnap victim dito sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato, Patayin. tapos ibalik mo sa Davao, kakain ka pa doon sa bahay ng papalutuin mo pa yung in-check doon sa... Tapos pagbaba nila, nandoon ako na yan sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind Mr. Chairman that if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nag-responde ako doon, sabi nila, pinatay doon ng Davao Death Squad. Openly, sinasabi ko, kayong mga Death Squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako, si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yan nagpa-Death Squad na yan. Kaya mali po na sabihin na kami po mga dati sa Davao na Chief of Police ay membro ng Death Squad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danao. Mr. Chair, I was listening. It was the former president who said na ang sorry if I made some lapses in my interpellation. Very clear yung sinabi kay ni General Danao na yung sinabi ni President Duterte ay he take it as a joke. We know how President Duterte tells stories. Kapag yung sinabi niya na yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang police sa death squad. So, yun lang po. I just want to set the record straight, Mr. President. Now, Senator Bato, before you continue, to complete yung story mo about this kidnapping na ganon, can you give us the date ng insidente? Baka may marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayaring yun. Anong mga panahon yun? Para, just to complete the story. Tanungin ko lang, magtanong, mag-research. Hindi mo na masyado maalala. Di ko makuha yung date. Sige, Sige go ahead, lang, sir. di ko makuha yung date. Go ahead, sir. Go ahead to your next point. Okay. I just would like to ask the former President, Sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mong war on drugs. Lahat ng politician we're singing praises. Hallelujah!
Thank you, Mr. President. Meron pa nga mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million ang nag-surrender in the first 6 months. The crime volume was reduced to 49% during the first 6 months. At ang nahuli, there were around 300,000 na nakakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Kaya nagka-problema tayo kung paano natin i-deal yung overcrowding ng ating mga kulungan. Ito, buhay ito ha. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nanlaban, hindi lumaban, kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng mga estasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Nasa TV yun eh. Nag-surrender lahat by the thousands. Nakita naman ng buong Pilipinas yan. Kaya nga, ganun karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung pagkaganong ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente. Kung di mo alam kung anong gawin mo. thank you, Mr. President. Presidente ako ganun, no? Sabi ko, huminto kayo. So ngayon, Mr. President, Kasi dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya, yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga wedding, nandiyan sa yan. Pag corrupt ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan eh. Kasi mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero wag sa panahon ko. Thank you, Mr. President. Alam nila, ayan oh, puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Mr. President, Mabuti. na nag-imbestiga. Hindi mabuti yan, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin. Sigurado. Kawawa ang mga bata. Yan ang problema ko. Ngayon mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata. Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs, where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs. Hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi yung tao. For the good time lang yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Walang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko, nandito si Mr. Biliga, nandito si Sal. Ayan dyan sa likod ko. Ilan lang yan. Pero, pagka, ngayon, ang Davao, ngayon, taga-Davao ka man. Taga-Davao kayo lahat. Kayo mga general, dumaan doon. Good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero, wala, hanggang dyan lang.
Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang ng malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on. If there was no war on, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on. Maraming salamat. At ako kung nakikinig yung PNP pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog, patapol-tapol, patamad-tamaran kayo niya. Trabaho kayo ng husto, alam ninyo na talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung umalis ka, kung chief of police ka ng syudad, pag may at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, sir. Okay, sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako, kasi galing ako sa baba. Salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng warrant saka extrajudicial killings. Ako bastos lang. Wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Dahil nga, naging prosecutor ako, matagal masyado. Ako muna. Professor ako ng... Professor ng... Police Academy. Thank you, Mr. President. Okay, ako mag-interrupt kay Senator Bato kasi andito naman si Aaron Aquino, General of PIDEA. Thank you, sir. Kahit retired na kayo, ikaw nag-represent sa PIDEA. Pero
Can I ask you about PDEA? Konting ano lang ha, kasi metrics yung pinag-usapan namin dito eh. PDEA is a 22-year-old organization. Mr. Chair. Ang bigay sa inyo... Does that mean that I am finished already? Hindi pa. Hindi, Okay, ano lang, interjection. Kayo, binigay nga sa iyo yung... Ang basa namin sa law, sa anti-PDEA, dapat yan i-ano eh. Do you have... Naging head kayo eh. For how long were you head of PDEA? Taon din ba? Taon? Years din? It's 2 years and... 2 years. Okay, so you're familiar with PDEA. Yes, sir. Are you in possession or are you the repository of data about drugs? So kunyari gusto natin sukatin ang success ng Duterte administration's war on drugs? Hawak ng PDEA ang any metrics na before June 30, 2016 at tapos June 30, 2022. Meron kayong klaseng ganun data? Kung Is it matrix, Mr. Chair? Ha? Matrix? Are you asking me? Metrics, data. How much? Marami sigurong ways to measure the problem. Number of users, number of suspected pushers, at what levels, big time, manufacturing, etc. Number of arrests, do we have all of this data with the PDEA? Yan ang tanong ko. Yes, sir. And I think sa Dangerous Drugs Board din, sir, may data. DDB, kasi General Kuy nga pala naman sa DDB. So, ganon. Just, hindi ko na siguro kayo ipipress sa figures, but not you, General Aquino, but the current PDEA. Are you still with the DDB? Wala na rin, sir. And the current DDB, kunang ko na lang, ang sinasabi nyo sa akin, they should be in possession of the data. That's what you're telling me. Yes, so, Mr. Chair. Okay, we will require them to submit. Kasi ang katanungan, marami rin nagtatanong is, ano ba yun? How successful was it? Pero we have to use some objective metric. Hindi pwedeng, siyempre, kung subjective, puro praises o puro criticism naman. So, mag-isip kami ng metric na how to measure a success or failure in the war against. Mr. President, sige. Senator, may I be allowed additional moments? Alam mo itong war of the... Itong PDEA, hindi naman sabihin inutil. Pero kung yung PDEA, ang asahan mo to fight drugs, patay ang Pilipinas. Take it from me. Galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor, congressman. Hindi kaya ng PDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga diyan sa palibot dito sa Batasan, sino yung mga drugista diyan sa pulis talaga yan. Pulis. Ang sekreto niyan is mayor, pati pulis at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Pulis, kapitan, pulis, barangay. Yan. Well, generals, malayo masyado yan. Sorry. Wala yan. You cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito, sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa syudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, wala talagang ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danau, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang... Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na
Pagka may trabaho ninyo yan eh. Yes, thank you, Mr. Chair. Yes, Senator Bato, you have the floor again. Sige. One interjection Pwede bang lang, if I may, papahingahin Mr. mo natin Chair. si President Duterte and I will proceed to Senator Bato. Colonel Hector Grijaldo. With your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. Ano yun, yung- Senator Risa wants to interject. Okay lang, with your permission. Pwedeng hindi. Para kanino, For the for record, the record. only. Okay. With the permission, Senator Bato, go ahead. Dagan salamat, Mr. Chair ug Senator De La Rosa. For the record lang, in fairness sa PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-law enforcement agency responsible for preventing, investigating, and combating any dangerous controlled precursors and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba institusyon. paninira, ma'am? Because we need- Sinasabi ko, para sabihin kulang. pero may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi SIDEA rin talaga hindi kulang detail. ng tao, Pero- kulang ng organization. Pero I Yes, heard yes. the term, Mr. Chair, You have halos to have, inutil. Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin Hindi sinasabing mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection Yes, in fairness sa PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of. For the record lang, Mr. Chair. Dagan ako- salamat, Mr. Chair o Senator De Sige, La what's Rosa. the opinion of the Ako President? naging- Yes, Mayor, congressman, naging presidente, ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng dito sa Pilipinas. Baski dito sa batas. Baski dyan sa Ligos. Malakas ang dito sa batasan. Kaya kung kailangan mo talaga na, kailangan mo ng pulis, kailangan ng Pilipino, you elect a mayor now na magsabi one of his paski one of the sa program niya, sa agenda niya, maghingi siya ng chief of police na who's dedicated at saka yung may character talaga. Pero kung chief of police na gusto lang ng promotion, mag-retire na kayo. Yes, Mr. Thank you, Chair. thank you, Mr. President. I will confirm na yung in aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga yung PIDEA, yung law creating the PIDEA, manpower, budget, etc. So, Palakasin ninyo, sir. Yes, sir. Kaya nga, isa yan. I will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PIDEA, pinasa lahat ng drug dyan, pero kaya ba? Yan. Nakuha natin ng feedback sa Presidente. So, Kulang. Yes, sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano ba ang sitwasyon ng PIDEA? Si PIDEG, bakit na-revive si PIDEG? NARCOM kayo dati yata pagkaalam ko. If I remember it correctly, NARCOM, inalis natin by policy of law. Pero rini-revive, it's now PIDEG under PNP. Sige. I'll now recognize Senator Bato for his continue his interpellation. Thank you, Mr. Chairman. Alam mo, kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang, siguro kaya ng PDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging chief PNP, sobrang talamak ang droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang droga. Kaya, what can PDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangang immobilize ni Pangulong Duterte yung PNP because ang PNP everywhere in the Philippines, up to the barangay level, may police doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on.
Hindi kaya ng PDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang Hindi kaya. PDEA. Talagang hindi kaya. Di kaya. 2,000 plus lang yung PDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at alam na alam pa ng mga pulis kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga. Alam nila yung drug personality doon sa area nila. So, yun po ang the rationale behind, Mr. President. So, Ganito kasi, Yes, sir. pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat yan. Gamboa. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na ni-rape, inaabuso ng mga putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after yun, sa City Hall, umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala na yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ewan ko, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganon ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganon lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang nagsasabi, I will protect the city. Ano? Pagka-hipokrito ko naman. Wag na lang ako mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang daw sinabi ko, stop or patayin kita. Magdiretsahan na lang ako. Total, akin lang naman to. Allow me because yun ba talaga ang totoo. Ang ganap ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Mga putang ina ninyo. Yan ang totoo. Bitawan na natin. Total, Congress or wherever. We know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to let go of your... At alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Thank you, Mr. President. Sabi niyo na po. Can we excuse the President kung magpapahinga siya? We suspend for a few minutes. Ask questions of Colonel Grijaldo. Yes, thank you, Mr. Chairman. Colonel Grijaldo, isa ka sa mga pinapatawag doon sa hearing sa Quadcom. Yes, Your Honor. Well, pwede mong i-share kung anong gusto mong i-share dito sa committee na ito? Yes, Your Honor. Right. Mr. Chair, Your Honors, sa ating lahat, magandang hapon. Allow me to read my opening statement. Matapos ang House Quadcom hearing na umabot ng 14 hours, dumating ako sa bahay ng madaling araw ng October 23. Kasagsagan ng bagyong Christine. Hinihintay ako ng aking pamilya at nag-aalala at
nakatulog hanggang safety akong makauwi. Dala-dala ko ang masamang karanasan at hinanakit sa pangyayari, pero di ko agad nasabi sa aking asawa. Hanggang lumipas ang ilang araw, napansin niyang matamlay at di ako mapakali. Di ko matiis na di ko sabihin sa kanya, kahit alam kong apektado siya at may nervyos pag ang pag-usapan ay tungkol sa trabaho ko. With great courage, I confided everything to her. Kahit ito ay malaking problema, and it will affect us, and it will change on our normal and simple life. My career for almost 30 years of service, our personal and family safety and security, and maybe I will be condemned or be ostracized. My wife hugged me and started to cry and asked me why. I told her patagal na tayong nagsusumikap and we have to be strong and survive together. Mauna ni ang panahon nga magpakabanata means makialam. Lisod maging witness rata o maging innocent bystander. Maangol gyapon ta o maging casualty tayo. Gipasabot nako sa iya ha. I have to explain to her, kailangan naay mo barog sa kamatuoran. There must be someone to rise up to the occasion. I told her that I have the moral obligation and a call of duty to uphold as police officer. In the eyes of God and in the soul of man, I have to say this, even God was betrayed 3 times. But this time, I have to say this, I don't want to betray our beloved country, our fellow Filipinos, and to God Almighty. I don't want to discredit the men and women of the Philippine National Police, the institution where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the Philippine National Police Academy, who molded me with moral values to speak for the truth that I owe, and it's time to give it back the honor and respect. Your Honor, allow me to read my affidavit. Good. Sige. David, Yes, Your Honor. sige, also submit a copy to us. Sige, Yes, Your sige. Honor. Mahaba po yan? Ilang pages pa yan? Saglit na ho, Your Sige, Honor. go ahead. Allow me to read, Your Honors, my affidavit. I, Police Colonel Hector U. Grijaldo, 3rd Level Officer, presently assigned at Personal Holding Administrative Unit, Camp Crame, Quezon City, after duly sworn to, under oath and in accordance with law, do hereby depose and states that I have been dedicated to public service for almost 30 years, and since I took my oath as cadet on June 1, 1995. On October 16, 2024, I was again invited as a resource person in the 9th Joint Public Hearing of Committees on Dangerous Drug, Public Order, Safety and Human Rights, and Public Accounts of the House of Representatives scheduled on October 22, 2024 at 9:30 a.m. I, together with other invited PNP personnel, attended the joint hearing in the House of Representatives. After I answered
question related to extrajudicial killings and the reward system. I was approached by a security personnel while I was seated in one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was summoned by Congressman Dan Fernandez. I went out of the room with the security personnel. When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. While walking, I saw other witnesses who were standing in the corridor, including my classmate, Major Portalesa and Captain Anova, who was wearing a PNP uniform, and the latter acknowledged me by saluting. When I entered the room, I saw 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, sat far end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and I asked myself, why me? I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, pulis ka na sa Davao nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. The cordial conversation between us continued. And I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police, to which I answered, Mandaluyong City Police Station. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang, alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic, and there were less crime committed. And we did not receive any reward from anyone. I added that we only received funds, additional MOA or support fund, from the Peace and Order Fund of the LGU. I then respectfully told
Kong Dan Fernandez, that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policeman are noble and requires great sacrifice, even without the reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case. When I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din sa amin, baka ma-incriminate ako, sir. After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room, while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while. I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not answer me and just stared at me. And that I went back to the hearing room. When I went back to the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Lito Patay, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area when they suspended the hearing. I confided and discussed to him what happened in the room with Kong Dan Fernandez and Kong Abante and the two lawyers of Police Colonel Garma. That's all, Mr. Chair. Thank you, Colonel Grijaldo. What motivated you to speak before this committee? The time, Your Honor, I was insulted and it is very offensive, and I think it is inappropriate for anyone to act like that. Meaning, you feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. I feel I've been corrupted to make that statement, Your Honor. Bakit? Just because that time, habang nag-uusap-usap, habang nagkakaroon ng deliberation doon sa hearing, Your Honor, hindi ko alam kung may present nila si Colonel Garma that time, Your Honor, na mag-aano nung second supplemental, ay yung supplemental affidavit niya. So do you feel harassed? Did you feel harassed? It's an harassment and very offensive, Your Honor, and uncalled for anybody. That time, I was wearing my uniform. You're wearing your As uniform police officer. and you are being told to lie. Parang Am I correct? gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. So, Colonel Grijaldo, I would like to thank you for your courage. I'm sure maraming police ngayon nanonood, and if you have observed, mabuti na nagsalita ka, dahil if you have observed the way they are treating policemen in the Quadcom, it's very hard. I feel them. I feel them. Because naging police din ako. Kapag sasabihan ka lang,
answer yes or no. You can only answer yes or no. You're not allowed to explain yourself. So, para bang you are being deprived. You are being deprived of your right to explain yourself. Kaya, lalong-lalo na kapag ikaw itinuturuan na itong sasabihin mo, itong paragraph sasabihin mo, o dito, pwede ka ba dito? So, that's very inappropriate and it's very irregular for a lawmaker making an investigation in aid of legislation to make that kind of approach to a resource person na parang pinipilit na itong sabihin mo, iko-coach ka, ito, pwede ka ba dito? Parang lumalabas na meron talaga silang preconceived na goal na kung anong dapat lang mahit dito, kaya ginaguide yung magiging statement mo. Am I correct? Yes, Your Honor. So ngayon, Mr. Chairman, kung nakikinig yun ang Philippine National Police, lalo-lalo na yung liderato ng Philippine National Police, I don't know what's his reaction with the statement of Grijaldo, because Colonel Grijaldo is just, I congratulate him for being so courageous enough to speak up for the truth in behalf of all the policemen na parang winawalang hiya sa mga tao na dapat hindi magwalang hiya sa inyo. Ay, kung nakikinig ang CPNP, I hope this is your person, this is your man. Dapat depensahan ninyo ito. Huwag ninyo itong ilagay sa litsunan. Huwag nyo ilitson itong tao na ito because he's standing for the PNP. Na dapat hindi ganun ang treatment ng mga resource person pagdating sa investigation. Kasi parang ang baba ng tingin sa inyo, nag-iimbestiga sa inyo. Yun lang ang nakikita ko, masyadong mababa. That's all, Mr. Chairman. Congratulations, and we'd like to thank you for standing up. Your time has also expired. But sige, the long and short of it, yung may maikling kwento, kasi hindi ko naman napanood buong Quadcom, kayo ba ay tumistigo sa Quadcom din, finally? Nagsalita rin kayo ron? Yes, sir. We were already at the... Nag-affidavit ka doon? Nagsabit ka Wala po kaming in-affidavit. We're just... so, ilang tanong lang ang sinagot mo doon? Ilang tanong? Tungkol saan? Anong topic? The last time that I was asked by Congressman Paduano, it's all about the operation sa Oron, Your Honor. Oron? Sa Oron. One particular operation? Yeah. Sa first appearance mo? Second appearance mo? Your Honor, the first appearance on September 27, it's all about about EGK that time, Your Honor. Sige, basta wala kang affidavit, so makikita na natin. Okay, so my colleagues, the President is getting tired. So kung meron tayong questions for the address to the former President, tanungin na lang natin. Sir, okay ka lang, sir? Sir, I'm good until 4 o'clock. Yeah, I know. 5 na, sir. 5 na. Totoo, sir. 4 a.m. 4 a.m. He's referring to 4 a.m. Hindi ako nagpapatawa. Yes, I know. I know that, Mr. President. Mr. Chairman, Okay, so- just to clarify, and I hope I didn't miss anything. When Colonel Grijaldo made mention about him being asked to lie and being asked to be influenced by a legislator, he is by himself, Mr. President. Can you answer the there's question? no one in the room who can Witness. actually... Sino daw naka-witness ng exchange Is na there yun? anyone, sir? At present the time, the two lawyers of Colonel Garma, they were on the right side of at the back that time, Your Honor, because it was discussed in the table on this place, and it was shown to them also. It can be seen by the two lawyers, because we are only 5 in the room, Your Honor. And seen and heard Yes, Your Honor. the words that you uttered a while ago. Just because one of the lawyer reacted when I refused to confirm the statement, because the holdings of this paper, Your Honor, like this, was on the second page, and I've seen some notes or names, and my name was indicated in that statement. So when I rejected, or I don't want to say rejected, parang
nag-explain na hindi ko kayang i-confirm yung statement na yun. And what was the Sabi niya, reaction again? The reaction of the lawyer said? Hindi na rin sila umimik, Your Honor. Kasi yun lang naman gusto nila na mag-collaborate do sa statement na pinabit ni Colonel Garma. Thank you, Mr. Okay, Chair. so can we now entertain questions directed to the former president? Ano, sir? You're right. Wait a minute. Yes, Mr. sir. President raising his hand. Yes, sir. Thank you for giving me the time. I'd like to ask the Colonel, sino yung idiot na superior mo? What is the question, sir? Who is the superior of... Yes, the one who... Alam mo ano ang ginawa nung ulol na yon? Subornation of perjury. That is a crime. Tingnan mo sa revised penal code. Subornation. Sige po, I think you already stated it, Colonel Grijaldo. Nasagot na po niya, Mr. President. Nasa testimony na po niya. Sige po, can we now proceed? Who has questions for the former President? Mr. Chair, I'd like to make it clear na yung ginawa ng idioto na opisyal mo o classmate mo. Sir, it's not officer, congressman. Congressman ang nagsabi sa kanya. Ganun, congressman. Yung idioto na congressman, subornation o perjury yan. He was suggesting, the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Under the revised penal code. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, subornation of perjury. Yes, that's a crime under the Yes. revised penal code. Yes, sir. Thank you. Sige, sir, because, we are operating under, time constraints. So, sabi ko kanina, hanggang 3 o'clock lang tayo. But, sige, can we... Gusto ko lang habulin yung classmate mo. Yung congressman. Parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement, the basis of filing a case of subornation. Our transcript of records will be available to anyone who will request, Mr. President. Okay, Committee Secretary. A transcript natin available to everyone. Okay, so anybody? Your Honor. Senator Risa? Can we... Your Honor. What is it about, ma'am? About subornation of perjury. We all know about that theory I about just wanted to subornation. say na ganun din po ang ginawa nila. Okay. Subornation of perjury. Sige po. Thank you. Thank you. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasan na po kaya yung mga barel? Dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa
sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, opo, Yes. kanina rin sabi nyo, maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian de los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian de los Santos? The Criminal Act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. a long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. At ko, nagbunga that yung I polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian de los Santos, Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. the specific ang law, guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no, hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So, yes. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Here. Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot- October. you have to no, pin me Mr. down Chair. lower. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. So hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Okay. Assumed. Senator Ontiveros has the floor. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat sa Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot,
na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am bubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ontiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him. And I do not have to congratulate these policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya, ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, bakit tinawag sa inyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals
ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So mas okay walang pong trabaho. Patayin sila kaysa ipreso Wala akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of Kung record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wag na tayo magdrama dito. Tapos yan na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.